Magandang hapon sa inyo lahat. Kami ang panguling pangkat na magbabahagi sa inyo ng kaalaman. Bago tayo magsimula ay magkakaroon tayo ng maikling aktibidad kung saan kinakailangan na mayroon kayong kapares. Ang isa sa inyo ay kinakailangan tumalikod at ang isa ay mananatiling nakaharap. Simple lamang ang gagawin. Ang nakaharap ay magbabahagi ng kanilang nakikita mula sa harap sa kanilang kasama. At ang nakatalikod naman ay susubukang isulat lahat ng kanilang naririnig sa kasama. Naintindihan? Sige. Ayun. Para maintindihan natin ng lubos kung para saan nga bang aktibidad, narito ang tiket ng kaalaman kung saan ang inyong kasagutan ay magbubunga ng tiket para kayo ay makatungo na sa ating bagong aaralin. Ang unang katanungan ko ay para sa mga nakatalikod. Para sa inyo, napakadali bang intindihin lahat ng mga sinasabi ng inyong kasama? Ang pangalawang katanungan ko ay para sa mga nakaharap. Para sa inyo, nagampanan niyo ba na maayos ang inyong tungkulin na ibahagi lahat mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na detalye na nakikita ninyo sa inyong kasama? Napaka-interesante ng inyong mga kasagutan. Dahil dyan, narito ang inyong ticket at handa na kayo para tumungo sa ating tatalakayin na pinamagatang makrong kasanayang panonood. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang makamit ang mga sumusunod. Unang-una ay nakikilala ang makrong kasanayang panonood at napahalagahan ang kagamitan ng makrong kasanayang panonood sa pag-aaral. Narito ang 5 paksa na ating tatalakay ngayong hapon at unang-unang rito ay tatalakay ng aking kasama na si Binibinang Lira Jean Gumao. Bago namin simulan ang pagtatalakay, ay magkakaroon muna tayo ng maikling introduksyon kung ano ang MPP. Ang MPP o ang manunuri ng pelikulang Pilipino ay itinatag ng grupo ng mga kritiko sa pelikula, manunulat at mga scholar noong Mayo 1, 1976. Layunin nito na magsilbi bilang boses ng mga kritiko, magbigay ng pagkilala at karangalan sa mga stellar films sa Pilipinas sa pamamagitan ng Annual Gawa Durian Awards. Ang mga nagtatagang ay sina Ben Cervantes, Pete Daroy, Pio de Castro at marami pang iba. Ngayon ay dumako na tayo sa ating unang paksa at ito ay ang pamantayan ng manunuri ng pelikulang Pilipino o MPP sa panunuring pampelikula. Ang unang pamantayan ay ang nilalaman. Ito ay ang makatotohanang paglalarawan ng kalagayan ng tao mula sa pananaw ng Pilipino. Ito rin ay tinatawag na plot sa Ingles. Ito ay ang pag-aaral sa kahulugan, komplikasyon, at takbo ng kwento. At kung gaano ito kapanapanabik, kapanipaniwala, at kung paano ito nakapagbibigay ng kakaibang perspektiba sa manonood. Ang pangalawang pamantayan naman ay ang pamamaraan. Ang pamamaraan ay ang pagsasanib ng malikhain ng iba't ibang elemento ng pelikula. Ang pamamaraan sa pagsusuri ng pelikula ay tumutukoy sa paraan ng paggamit at pagsanib ng iba't ibang elemento ng pelikula upang maipahayag ng epektibo ang mensahe nito. Ito ang sining at estratehiya na ginagamit ng filmmaker para buhayin at dalhin ang kwento sa pamamagitan ng iba't ibang aspekto ng produksyon. Ngayon ay dumako na tayo sa pangatlong pamantayan. Ito ay ang pinakamahusay na pelikula. Ito ay ang palikhang pagsasanib ng iba't ibang elemento sa pelikula. Ang pinakamahusay na pelikula ay isang obra maestra na nagtataglay ng kakaibang ganda at kahulugan at nag-aambag ng mataas na uri ng sining sa larangan ng pelikula.
ng pamantayan ay ang direksyon. Ito ay tumutukoy sa abilidad ng direktor na maging tagumpay sa paggabay sa buong proseso ng paglikha ng pelikula. Sa masimpleng salita, ito ay ang kakayahan ng direktor na may parating ang kanyang pag-unawa at pagmamahal sa material ng pelikula sa pamamagitan ng maayos na pagganap ng kanyang trabaho. Ang direktor ay ang lider ng buong produksyon ng pelikula. Siya ang may hawak ng pangunahing pangangasiwa sa pagbuo ng kwento, pagpili ng mga aktor, pagbibigay direksyon sa kanilang pagganap, at pagpili ng tamang teknikal na aspeto tulad ng sinematografiya at tunog. Ang tagumpay ng direktor ay nakasalalay sa kanyang kakayahan na maging tagapamagitan sa pagitan ng material ng pelikula at sa mga taong nagtatrabaho dito. Ang ikalimang pamantayan naman ay ang dulang pampelikula. Ang dulang pampelikula ay isang kwento o naratibong nilalaman na nilikha para sa medium ng pelikula. Sa mas simpleng salita, ito ay isang serye ng pangyayari o eksena na itinatanghal sa anyo ng pelikula at isinasa pelikula. Sa pagsusuri ng dulang pampelikula, tinitignan kung gaano ito kahalaga at kapanipaniwala sa konteksto ng pelikula. Kailangan ito ayon sa pangangailangan ng medium, ibig sabihin, ito ay may kakayahang maghatid ng kahulugan, emosyon, at mensahe sa pamamagitan ng mga elemento ng pelikula tulad ng pagganap, sinematografiya, tunog, at iba pa. Ang pang-anim na pamantayan naman ay ang pagganap. Ang pagganap sa pagsusuri ng pelikula ay tumutukoy sa kakayahan ng mga aktor na magbigay buhay at mapaniwala ang mga manonood sa kanilang mga karakter. Sa mas simpleng salita, ito ay ang abilidad ng mga aktor na maipakita ng maayos ang damdamin, personalidad, at karanasan ng kanilang ginagampanang karakter. Ang pangpitong pamantayan naman ay ang sinematografiya. Ang sinematografiya sa pagsusuri ng pelikula ay tumutukoy sa paano na ihahayag ang mga teknikal na aspeto ng pelikula, tulad ng pag-iilaw, komposisyon ng kamera, galaw ng kamera, at iba pa. Sa mas simpleng salita, ito ay tungkol sa paraan ng pagsasaad ng istorya gamit ang visual na aspeto ng pelikula. Kabilang sa sinematografiya ang pagsasaalang-alang ng pag-iilaw, komposisyon, at galaw ng kamera. Sinusuri ang mga ito kung paano ito nakatutulong sa pagtatanghal ng kwento. Ang tamang pag-iilaw at komposisyon ay nagbibigay buhay sa mga eksena, habang ang galaw ng kamera ay maaaring magbigay ng ibang dimensyon sa kwento at makapaghahatid ng damdamin. Sunod nito ay ang pagtiyak sa katauhan, ritmo at daloy ng pelikula. Tinitingnan kung paano nakakatulong ang sinematografiya sa pagbuo at pagsasaad ng karakter, ritmo at daloy ng pelikula. Ang mabisang sinematografiya ay nag-aambag sa pangkalahatang karanasan ng manonood. At ang panghuli ay ang orihinal na musika. Binibigyang diin ang paggamit ng orihinal na musika bilang bahagi ng sinematografiya. Ang tamang tugma ng musika sa damdamin at tema ng pelikula ay nagdadagdag ng emosyon at bisa sa visual na aspeto nito. Ang pangwalong pamantayan naman ay ang disenyong pamproduksyon. Ang disenyong pamproduksyon sa pagsusuri ng pelikula ay tumutukoy sa kung paano naihatid ang visual na aspeto ng pelikula gamit ang malikhaing disenyo ng mga elementong nagbibigay katawang tangi sa produksyon. Sa mas simpleng salita, ito ay ang pagbuo at pagsasaayos ng mga puok, tagpuan, make-up, kasuotan, at kagamitan na nagbibigay buhay sa kwento sa isang orihinal at kapanipaniwala na paraan. Ang pangsyam na pamantayan naman ay ang editing. Ang editing sa pagsusuri ng pelikula ay tumutukoy sa malikhaing proseso ng pagpili, pagtatasa, at pag-ayos ng mga eksena ng pelikula
upang makabuo ng isang buong maayos at makabuluhang visual na kwento. Sa mas simpleng salita, ito ay ang proseso ng pagtatanggal, paghihiwalay, at pagsasanib ng mga kuha upang may pahayag ng filmmaker ang kanyang intensyon o mensahe sa pinakamabisang paraan. Ang pangsampung pamantayan naman ay ang tunog. Ang tunog sa pagsusuri ng pelikula ay tumutukoy sa paano may pahayag ng buhay at maayos ang aspetong audio ng pelikula. Kabilang na dito ang dialogo, musika, epektibong tunog at katahimikan. Sa mas simpleng salita, ito ay ang paraan ng paggamit ng tunog upang maging makabuluhan, maayos, at epektibo ang kabuuang audio experience ng manonood. Ang panghuling pamantayan naman ay ang musika. Ang musika sa pagsusuri ng pelikula ay tumutukoy sa paggamit ng tunog na may melody, ritmo at tono upang mapalabas ang kahulugan, pabutihin ang atmosfera at itampok ang damdamin sa isang pelikula. Sa mas simpleng salita, ito ay ang pagsasama ng musika upang magdala ng karagdagang halaga at emosyon sa karanasan ng manonood. Ngayon ay dumako na tayo sa ating susunod na paksa. At ito ay ang mga layunin sa pagtuturo ng panonood. Ang unang layunin ay natutukoy ang kahalagahan ng panonood bilang isang makrong kasanayan sa pagtuturo. Ang panonood ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na magsanay sa kanilang kasanayan sa pagsusuri. Ito ay natuturo sa kanila kung paano mag-analisa, magbigay ng opinyon, at magkaroon ng critical thinking sa mga bagay na kanilang napapanood. Ang pangalawang layunin ay nailalahad ang iba't ibang pamamaraan sa paglinang ng kasanayan sa panonood. May ilang iba't ibang pamamaraan para sa paglinang ng kasanayan sa panonood at ang mga ito ay maaaring isagawa sa simpleng paraan. Narito ang ilan sa mga pamamaraan. Ang una ay ang panonood ng iba't ibang uri ng sining. Nakapaloob dito ang iba't ibang uri ng sining tulad ng pelikula, teatro, telebisyon, o online videos. Ang pagkakaroon ng exposure sa iba't ibang medium ay nagbibigay daan sa mas malawak na pangunawa ng iba't ibang paraan ng pagsasalaysay at pagsasali ng kwento. Ang pangalawang pamamaraan naman ay ang diskusyon at pagsusuri. Dito dapat ay pag-usapan ang mga napapanood kasama ang iba pang mga mag-aaral. Magkaroon ng mga diskusyon at pagsusuri ng mga paboritong pelikula o eksena. Ito ay magtuturo sa mga mag-aaral kung paano magbigay ng sariling opinyon at pagsusuri sa mga itinatampok na produksyon. Ang pangatlo naman ay ang panonood ng pelikula na may gabay. Nakapaloob dito ang pagpapanood ng pelikula na may gabay o pagsusuri upang may paliwanag ang iba't ibang aspeto ng sining at kwento. Ang pag-aaral sa ilalim ng gabay ay nagbibigay ng masusing pagsusuri sa teknikal na aspeto at konteksto ng pelikula. Ang sunod na layunin ay nakabubuo ng isang mahusay na plano sa pagtuturo na lumilinang sa kasanayan sa panonood. Kabilang dito ay ang pagsusuri sa layunin. Unawain ang layunin ng pagtuturo. Ano ang nais mong makuha ng mga mag-aaral pagkatapos ng kurso? Halimbawa, maaaring ito ay paglinang ng kasanayan sa pagsusuri ng pelikula, pag-unawa sa iba't ibang genre, o pagsusuri sa aspekto ng produksyon. Ang pangalawa ay ang pamamaraang pagganap. Piliin ang mga pamamaraang magiging epektibo para sa iyong layunin. Maaaring ito ay pagsasanib ng teorya at praktika, diskusyon, panonood ng mga halimbawa, o pagsasagawa ng mga proyektong sining. Ang susunod na layunin ay ang pag-unawa sa mga imaheng visual
at pag-uugnay sa mga ito sa mga kasamang salitang pasalita o pasulat. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawaan at maiugma ang mga larawan sa mga salita, maging ito man sa pasalita o pasulat. Kasama rin dito ang kakayahan na magbigay interpretasyon sa mga larawan na kumakatawan sa mga salita at ang pag-ugma ng mga imaheng visual o iba't ibang medium tulad ng video, computer program, at websites. Ang sunod na layunin ay ang pag-unawa sa mga imaheng visual sa isang pelikula at pag-uugnay sa mga ito sa mga kasamang salitang pasalita o pasulat. Ito ay ang kakayahan na maunawaan ng mga mag-aaral ang mga visual na elemento o eksena sa isang pelikula at may paliwanag ang kanilang kahulugan sa pamamagitan ng verbal na pagsusuri o pagsasalaysay at pagsulat. Ito ay nangangahulugang ang isang tao ay kayang magbigay ng interpretasyon sa mga visual na elemento ng pelikula, tulad ng sinematografiya. At maisali dito sa mga salita, maging ito'y sa pagsulat ng pagsusuri, pagbibigay komento, o pagpapahayag ng kanyang opinyon. Halimbawa, ang pag-unawa sa pag-compose ng isang eksena, ang paggamit ng ilaw, at pagpili ng kulay o detalyadong disenyo ng mga costume ay maaaring may paliwanag ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsusulat ng pagsusuri na may kaugnayan sa pelikula. Ang pagsasama ng pagbibigay interpretasyon sa mga imahe na kumakatawan sa mga salita at pag-uugnay ng mga imaheng visual sa video, computer program, at websites kasama ang mga salitang pasulat at pasalita ay isang masusing kasanayan na naglalaman ng pag-unawa at integrasyon ng visual at verbal na impormasyon sa iba't ibang platform. Ito ay nangangahulugang ang isang tao ay may kakayahang magbigay ng kahulugan at pagsusuri sa mga visual elemento, maging ito ay mga larawan, grafiko, o kahit na animation, at maugma ito sa mga kasamang salita, maging ito'y sa anyo ng pagsulat, pagsasalita, o iba pang verbal na komunikasyon. Ang sunod na layunin ay nililinang ang kasanayan sa pakikinig kung ang mag-aaral ay nakapanood ng mga komunikasyong hindi verbal at elementong visual ng pagganap, video, telebisyon, at pelikula at presentasyong multimedia. Ang pagpapanood ng mga komunikasyong hindi verbal at elementong visual sa mga pagganap, video, telebisyon, at pelikula kasama na ang presentasyong multimedia ay naglilinang ng kasanayan sa pakikinig ng mga mag-aaral sa isang mas simple na paliwanag. Ang una ay ang pagiging sensitibo. Ang mga mag-aaral ay natututunan maging sensitibo sa mga hindi pagsasalita o hindi verbal na senyas sa pamamagitan ng pagpapanood ng eksena o presentasyon. Ito ay maaaring mga ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan, o iba pang senyas na nagbibigay dagdag ng kahulugan sa mensahe. Ang pangalawa naman ay ang pag-unawa sa kabuuang konteksto. Ang pag-obserba sa mga visual na elemento tulad ng mga eksena sa pelikula o mga slides sa isang presentasyong multimedia ay nagbibigay konteksto sa kabuuang mensahe. Ito ay nagtuturo kung paano maunawaan ang buong kwento o mensahe, hindi lamang ang mga salitang binibigkas. Ang pangatlo ay ang pagkikinig sa mga detalye. Ang mga mag-aaral ay natututunan ang pagpansin sa mga detalye sa komunikasyong hindi verbal. Ito ay nagpapalalim sa kanilang kakayahang makakita ng mas maraming aspeto ng mensahe, tulad ng ekspresyon ng mata o galaw ng kamay na maaaring makatulong sa pag-unawa. Ang pang-apat naman ay ang pagpapaunlad ng kritikal na kaisipan. Ang pag-analisa sa mga visual na aspeto ng komunikasyon ay naglilinang ng kritikal na kaisipan ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na magtanong tungkol sa kahulugan at layunin ng bawat elemento na kanilang napapanood. Ngayon ay dadako na tayo sa ating susunod na paksa.
At ang susunod na paksa ay itatalakay ng aking kasama na si Yuna Monique Helia. Patnubay o simalain. Unang-una ay ang papel ng guro. Isa sa mga papel ng guro ay ang maging gabay. Sila ang gabay ng mga mag-aaral upang makabuo ng kahulugan mula sa kanilang napanood o nakita. Isa rin sa mga papel ng guro ay ang maging tagapagdaloy. Kung kaya't kinakailangan na sila mismo ay mayroong focus sa talakayan dahil sila ang magpapalalim ng mga obserbasyon ng bawat mag-aaral. Ngayon dumako tayo sa bago manood. Bago manood ay unang-una ang pinakamahalaga ay maihanda ang panonoorin ng mga mag-aaral. Pagkatapos ay kailangan alam na ng guro. Alam na niya kung ano ang alam na ng kanyang mga mag-aaral at kung ano ang dapat pang alamin ng kanyang mag-aaral. Kaya dahil dyan, ay mayroon siyang layunin na kailangang sundin o makamit sa aktibidad niya ng panonood sa klase. Maaari rin siyang, bago manood, maaari rin siyang bumuo ng mga katanungan na maaari niyang itanong pagkatapos ng panonood. Sunod ay habang nanonood. Ano ba ang ginagawa habang nanonood? Habang nanonood ay susuriin na ng guro ang pinapanood. Kung kaya pangungunahan niya na kung ano ang mensahe ng pinapanood. Dahil din dyan, kailangan niya rin matukoy kung ano nga ba ang pangunahing punto ng pinapanood nila sa klase. Habang nanonood, ay iuugnay niya ang mga pangyayari sa personal na pangyayari o karanasan para mas maintindihan ng mga mag-aaral ang kanilang pinapanood. Habang nanonood din ay itatala nila ang kanilang mga naobserba na maaaring makatulong o dagdag kaisipan sa mga mag-aaral. Habang nanonood, ay kailangan bumuo ng teknik o gumawa ng teknik, pragmatic, semantic, o kung ano pang teknik para mas makabuo, makahinuha ng kahulugan ang mag-aaral sa kanilang pinapanood. Ang panghuli ay ang pagkatapos ng panonood. Ano ba ang gagawin pagkatapos ng panonood? Siyempre magtatanong na ang guro. Maaari niya na itanong ang kanyang mga naprepara na mga katanungan bago manood ang mga mag-aaral. Itatanong na ito. At isa na rito ay ang pag-alam niya sa kanilang mga obserbasyon o nakinuha mula sa pinanood. Pakikinggan niya ang mga ito at pagkatapos ay susuportahan sila sa kanilang mga obserbasyon. Pauunlakan niya ito. Iintindihin. Pagkatapos ay dadagdag niya ang kanyang mga naobserba at palalalimin pa mismo kung ano ang mga detalyeng nakita ng mga mag-aaral sa kanilang pinanood. Pagkatapos rin ay bibigyan na ng guro ng konklusyon mula sa perspektibo ng kanilang pinanood. Bibigyan niya na ng konklusyon ang kanilang pinanood. Napakadali lamang, hindi ba? Susunod naman nating tatalakayin ay ang uri ng gawain sa panonood. Unang-una ay ang picture book studies o ang larawang aklat. Kung alam niyo yung mga aklat na tulad nito, ang larawang aklat ay hindi lamang kwento ang makikita mo, hindi lamang pagbabasa ang iyong malilinang, kundi panonood din mismo dahil mayroon itong visual na representasyon upang maintindihan mo lalo o para mas mahinuha o makita mo pa mismo kung ano ang iyong binabasa. Mas pinatitibay nito kung ano ang iyong binabasa dahil bukod sa naiintindihan mo ang iyong binabasa, nakikita mo na mas nadadagdagan ang iyong kalaman hindi lamang kung ano sa tingin mo ang itsura nito dahil meron itong sariling visual. Kung kaya't maiintindihan na mag-aral, hindi lamang yung alam ko ang
maaaring meron. Dahil meron ding visual na nakikita ko sa picture book studies. Pangalawa ay ang gallery walks. Ito ay pagkakaroon ng representasyon. Ang mga mag-aaral at ang guro ay magkakaroon ng representasyon. Ang gallery walk ay, halimbawa nito ay yung ginawa namin nung ako ay nasa ikapitong baitang lamang, kung saan ang pagbabalita o pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Ibong Adarna ay sa pamamaraan ng gallery walk. Ako ay nasa kabanata 13 hanggang 15 at sa aking gallery walk ay pinakita ko kung ano ang nangyari mismo doon sa mga kabanatang iyon. At ako mismo ay tinatawag na kurator ng mga oras na iyon dahil ako yung nagbabahagi ng kaalaman sa aking mga klase. Gallery walk ang tawag doon ay dahil may mga larawan na nakapalibot at ang mga taong hindi naman kurator o magbabahagi ng kaalaman, sila ay maglalakad at iikutin lahat ng mga nakapalibot na mga i-display o nakalagay sa harapan. Ayun ang gallery walk. Sunod ay ang drama and puppet plays. Ito ay ang alam natin na o ang nakasanayan nating dula kung saan may magtatanghal sa harapan, ngunit sa pamamaraan ng puppet. Ito ay ang dula na may kumukontrol o may kinokontrol ang mga dapat dumula sa harapan. Halimbawa na ay ang shadow puppet play na makukuha natin o kilala sa bansang China. Kung meron mang nakapanood sa inyo ng Karate Kid, isa rito ay ang puppet play o ang shadow play dahil gamit ang mga puppet ay shadow ng mga puppet, may nagkaroon sila ng dula-dulaan sa isang tanghala. At ang panghuling uri ng gawain ay ang videos, films, television, CD-ROMs, and internet. Napakalaking tulong talaga ng internet dahil kung kayo ay tuluyan lamang nagbabasa, alam ko namang may nadagdag na kaalaman sa atin, ngunit iba pa rin kung mayroon kayong nakikita. Dahil tuwing mayroon nakikita ang mga tao, mas lumalalim pa ang kanilang pagkakaintindi sa kanilang nabasa. Kung kayo ba ay nagbabasa ng isang kwento na kikita nyo ba talaga kung ano ang tunay na nakikita ng nagsulat ng librong iyon? Hindi ba't hindi? Ito ang maganda sa makrong kasanayang panonood dahil mas nalilinaw o mas pinalalalim pa nito ang ating kaalaman. Mula sa videos, films, ang mga kaalaman o mga aral na maaari nating maintindihan o makuha sa libro, makukuha rin naman natin mula sa mga palabas dahil mayroon itong visual. Mas maiintindihan, mas mauugnay natin ng ating sarili sapagkat nakikita natin kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Sa mga palabas, isa na rito ay ang palabas ng Katniel. She's dating the gangster. Hindi ba kung babasahin mo lang iyon, mararamdaman mo lang. Kung nakikita mo, ngayon nakikita mo na ang mga nangyayari, mas naiintindihan at mas masasaktan ka palalo dahil sa kanilang pagpapakita o pag-akto sa palabas. Mas naiintindihan mo ang tunay na ramdaman ng mga pangunahing aktres sa palabas. Ito ang maganda sa makrong kasanayang panonood dahil mas, ayun nga't kanina ko pa inuulit at sinasabi, mas pinalalalim nito ang ating mga nababasa lamang o naririnig. Ngayon naman ay dumungo tayo sa susunod na paksa, ang pagpaplano ng mga aralin sa panonood. Ngayon ay dadako na tayo sa ating huling paksa. At ito ay ang pagpaplano ng mga aralin sa panonood. Ang unang hakbang nito ay ang pagsusuri sa layunin. Ang pagsusuri sa layunin ng pagtuturo ng makrong kasanayan sa panonood ay nangangahulugang pag-unawa sa layunin ng pag-aaral
at kung ano ang nais makamtan ng guro pagkatapos ng aralin. Sa mas simpleng salita, ito ay ang pagtatanong sa sarili kung ano ang dapat na matutunan o maabot ng mga mag-aaral sa paksa ng panonood. Halimbawa, maaaring layunin ng pagtuturo na gawing mas mapanuri ang mga mag-aaral sa pagsusuri ng mga elementong pagsinging sa isang pelikula, o baka naman ang layunin ay palawakin ang kanilang pag-unawa sa iba't ibang genre ng sining. Ang pag-unawa sa layunin ay nagbibigay ng direksyon sa pagtuturo at nagtutok sa kung paano masusukat ang tagumpay ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang susunod na hakbang naman ay ang pagpili ng material sa pagtuturo. Ang pagpili ng material sa pagtuturo ng makrong kasanayan sa panonood ay ang hakbang na pumipili ng mga video o pelikula na may kaugnayan sa layunin ng aralin at may koneksyon sa temang itinuturo sa klase. Ito ay isang proseso ng pagpipilian ng mga multimedia na magpapahayag ng mga konsepto at ideya na nais mong may parating sa mga mag-aaral. Sa mas simpleng salita, ito ay ang pagsusuri at pagpili ng mga material na makatutulong sa pagsasanay ng mga mag-aaral sa layunin ng aralin. Dapat itong nagbibigay ng konkretong halimbawa o karanasan na mag-aambag sa kanilang pangunawa at paglinang ng kasanayan sa panonood na may kaugnayan sa itinuturo sa klase. Ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng layunin. Ang pagbuo ng layunin ng aralin ay ang hakbang kung saan itinutukoy kung ano ang pangunahing layunin o kaalaman na nais mong makuha ng mga mag-aaral pagkatapos mapanood ang isang video. Ito ay ang pagsasaayos ng pangunahing layunin o paksa ng aralin na magbibigay ng direksyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Halimbawa, maaaring layunin ng guro na maunawaan ng mga mag-aaral ang pangunahing mensahe ng isang video o makilala ang mahahalagang tauhan o malaman ang mga pangunahing ideya o konsepto na itinatapok sa video. Ang layunin ng aralin ay nagtutok sa kung ano ang mahalaga at nais mong makuha ng mga mag-aaral mula sa naturang pagkatuto. Ang susunod na hakbang ay ang pagtukoy sa makrong kasanayan. Ang pagtukoy sa makrong kasanayan ay ang pagpili at pagbibigyang diin sa mga pangunahing kasanayan o gawain na nais mong mapagtunan ng mga mag-aaral sa pagkatapos mapanood ang video. Ito ay naglalaman ng malalaking aspeto ng kasanayan sa panonood na nais mong mabigyan ng emphasis. Sa mas simpleng salita, ito ay ang pagtukoy kung aling malalaking kasanayan sa panonood tulad ng pagsusuri o pagsasalaysay ang nais mong ma-develop o pagtuunan ng atensyon ng mga mag-aaral. Halimbawa, maaring naisin mong sila ay magtagumpay sa pagpapahayag ng kanilang sariling opinyon o pagsusuri sa napanood na video. At ang panglimang layunin ay ang pagbuo ng aktibidad. Ang pagbuo ng aktibidad ay ang pag-imbento o pagtuklas ng mga gawain na makakatulong sa pagbuo ng makrong kasanayan ng mga mag-aaral matapos mapanood ang video. Ito ay naglalaman ng mga kilos o proyektong layunin na mapanumbalik ang natutunan sa kanilang karanasan sa panonood. Ito ay ang pagtukoy at pagsusuri ng mga gawain na maaring gawin ng mga mag-aaral upang mahasa ang mga bagong kasanayan. Halimbawa, pwedeng ito ay pagsulat ng personal na refleksyon ukol sa karanasan o pagtalima sa talakayan tungkol sa video o pagbuo ng sariling kwento batay sa kanilang napanood. Ang layunin ng aktibidad ay palalimin ang kanilang pag-unawa at paggamit ng mga bagong natutunan. Ang pang-anim na pagpaplano ng mga aralin sa panonood ay ang pagpaplano ng pagsusuri. Ikaw mismo na guro ay pagplanuhin mo kung sa paanong paraan maipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang napansin o nasuri mula sa kanilang napanood. Maaari sa pamamaraan ng sanaysay, presentasyon, refleksyon, kritikal na pagsusuri o kahit ano pa mga output para lamang maipahayag o mailadila ang kanilang
na obserba. Susunod naman ay ang pagtutok sa wika. Hindi lang naman manonood ang mga mag-aaral dahil lang sa gusto nila manood. Ikaw mismo na guro ay mayroong layunin na gustong makamit at yun ay ang makapagdagdag ng kanilang kaalaman at para makamit iyon ay kailangan mong tukuyin ang mga wika o mga bokabularyo na nais mong mapagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral. Pangwalo ay pagsusuri ng kaalaman ng mag-aaral. Alamin mo kung ano ang alam ng mga mag-aaral ukol sa paksa. Ito ang nasabi ko kanina sa kung bago manood ang mga mag-aaral ay kinakailangan alam na ng guro kung ano ang alam na ng mga mag-aaral at ano ang dapat pa nilang malaman. Maaari ito magsilbing basihan para sa pagbuo ng guro ng mga aktibidad para sa kanilang klase. Ang pangsyam ay ang pagbibigay diin sa kultura, lalo na kung ang video na pinanood sa klase ay may kinalaman sa isang partikular na kultura. Siguraduhin bibigyang diin ang aspetong ito. Maaaring isama ang pagsusuri sa impluwensya ng kultura sa kwento o mensahe ng video. Halimbawa, kung ang video ay may koneksyon o ugnayan sa kultura ng mga Pilipino, lalo at ikaw o ang mga mag-aaral ay karamihan sa kanila ay mga Pilipino, mas palalilimin o bibigyan diin mo ang kultura para mas tumatak pa sa kanilang kaalaman o kaisipan ang kultura ng mga Pilipino. Ang panghuling pagpaplano ng mga aralin sa panonood ay ang pagtataya, kung saan bubuo ka ng pamantayan para sa pagsusuri o pagtataya ng mga gawain ng mga mag-aaral. Pwedeng ito ay rubrics o checklist na nagsasaad ng mga inaasahan mong kakayahan o output mula sa kanila. Ayun lamang ang aming paksa para sa hapong ito at sana ay mayroon kayong natutunan.